hina ng loob at tinatablanan ng duda. Lalabanan natin kahit ang ating sarili at higit sa lahat, sa dami ng pwedeng isuko, ang pag-ibig ang isa sa ilang bagay na laging worth it ipaglaban. Ako si Julius Babao, asawa, ama, anak, kaibigan, kakwentuhan. Sa bawat aspeto ng buhay ko, may iba't iba yung kwento. Ikaw ba? Anong kwento ng buhay mo? Nakilala natin ang aktor na ito mula nang siya'y teenager pa lamang. Marami na siyang ginampanang roles na kinakiligan, kinabiliban at naging inspirasyon sa ating lahat. Pero ang role niya sa tunay na buhay ay isang mandirigmang palaban sa mga hamon ng buhay. Narito tayo ngayon sa Zambales. Napakaganda ho, ano? Dito po kasi nagpapagawa ng resort ang kapamilya actor at ang ating kaibigang si Gerald Anderson. Why is Zambales so special to you? Malapit talaga sa puso ko to. Una-una kasi dito nabuo yung puso ko. Dito ako pinaanak eh. Okay. dito ako pinaanak sa Subic Bay. Sa Amerika? Hindi po. Sa Subic Bay, Zambales. US Navy base siya dati. Tatay ko 30 years sa US Navy. Doon siya na destino. Doon yung nakilala yung nanay ko. That's why malapit sa puso ko yung Zambales kasi yun. Dito ka pinanganak? Dito ako pinaanak. And I mean, look at it. Diba? And when was this? 89 ako pinaanak. And Nandito ka 2 years later, andito ako. Yeah. Tinago ako ng tatay ko kasi talagang yung lahar, di ba? Yung ashfall. Yung ashfall. Siyempre, hindi ko masyadong naalala. Pero kinukwento niya sa akin yan. Tapos nung nasa States, lumipat kami sa States kasi nga nasara yung base eh. Na-destino yung tatay ko sa States, lumipat kaming lahat. Ilang years ka nagstay sa US? Hanggang 13 years old ata ako, 13, 14, gano'n. So medyo na-Americanized ka? Yeah, Americanized talaga, wala akong... You had a slang, hindi ako, may twang ako nun eh. Pero walang Tagalog, hindi ako marunong mag-Tagalog, hindi ako marunong mag-Bisaya. Bisaya kasi yung nanay ko, so wala, English lang talaga. English. And then, yung nanay ko pupunta dito sa Jensan, sa Pinas, para back and forth kasi siya eh. Pumunta kami ako, tatay ko, kapatid ko, para sunduin siya sa Jensan. Tapos parang konting vacation ng 2 weeks, 3 weeks. Tapos uuwi na kami lahat sa States. Ang problema ko, yung nanay ko nung time is green card holder siya. Nag-overstay siya. Alam mo na may prosesong ganun. Hindi, pag green card holder ka, hindi ka pwede lumagpas ng 6 months or something. Yes. Lumagpas. And then yun yung time na parang naging strict yung US. Naiiyak pa lang, pauwi na kami, pabalik na kami States, naiiyak pa lang, hinold na siya. So? Siyempre, hindi naman mayaman kami nun eh. I mean, middle class. Ganun. So, pag bumili ka ng ticket, mahal yun ha. Pag-iipunan mo talaga yan. Alis kayo? So we all decided na magstay na kami dito sa Pinas. Hanap muna tayo ng paraan. So hindi kami nakasakay. Even your dad? Even my dad. Yung dad ko may work ha. May trabaho siya sa States noon. Stop siya. So nag-ano muna siya, leave of absence muna. Kailangan namin ayusin itong Doon pumutok yung PBB. Paano ka napasok sa Big Brother? Nag-audition ako. Late ako dumating kasi wala akong pamasahe. Wala akong pambayad ng taxi. Sabi sa akin ni Kuya June, yun, Bages, punta ka sa ABS ng Aluna ha, huwag ka malate. Nakalimutan ko sabihin, Kuya June, sana nag-iwan ka ng pamasahe para sa akin kasi wala akong pamasahe siya. Wala namang Grab dati, taxi lang talaga, yung puting lang talaga. Ikaw mag-audition ako sa PBB. Dinaretso ako sa Dish, yung dating restaurant doon. Closed, nakalagay closed na yung audition. Sumilip ako sa loob na naiiyak na ako niya. Patay ako. Patay, naiiyak ako, sumilip ako sa loob. Nakita ko si LMD, si Direk Lord. Kilala si Direk Lord kasi siya yung laging face ng PBB, di ba? Siya yung face eh. Inisip ko mata ko siya, si Big Brother, di ba? Pero siya yung face. Nakita ko siya. Nakita rin niya ako. Nag-eye to eye contact kami. Pero medyo napatras ako konti kasi na-intimidate ako eh. And then, gumanon na ako. Sarado, nakalak eh. Naglalakad na ako palayo. Narinig ko nagbukas yung door. Lumabas siya. Iho, parang tinawag niya ako. Mag-audition ka ba?
Sabi ko, upo, mag-audition. Sige, pasok ka. So, ibang anxiety na naman yan. Gumano naman ako. Yung parang, pauwi na ako eh. Naka-mindset, uwi na ako eh. So, ito na, pagpasok ko, anong talent mo? Gumaganon. Sayaw po. Sige, sumayaw ka. Ayan, yan my footage sa YouTube. Mahanap na yung nag-audition ako sa YouTube. Sumayaw ka. Sige po. So, nag-aantay ako ngayon ng music. Saan po yung music? Walang music! Sumayaw lang ako! Oh my gosh, The next day, yan na, landline na naman, may tumawag. Hello, ito po si Gerald Anderson. Sabi ko, opo. Okay, kailangan nasa hotel ka ng Ortigas ng 3 p.m. Ipapasok ka na sa loob ng bahay ni Kuya. Oh, wow! Ano pakiramdam? Iba naman yung ba na. Ako yung unang ipapakilala na housemate. Paanong naging effect niyan sa family mo? Sa nanay at tatay? Well, isa sa pinaka-main factor kung ba't ako sumali sa PBB kasi mag-iwalay na yung mga magulang ko nun eh. I don't know why, baka kasi bata ako, iniisip ko na paglabas ko, kung sikat ako, it'll bring them together. Talaga? Ewan ko baka kasi siguro kung may pera or may kasi lagi naman nag-aaway minsan yung mga magulang, financial, di ba? Sabi ko nga sa hindi naman kaming well-off talaga. Yun yung iniisip ko pagpasok ko, this could be a reason na para magstay sila. Obviously, hindi nangyari, di ba? Hindi nangyari. Hindi man nagtagumpay si Gerald na pagpatiin ang kanyang mga magulang, nagsunod-sunod naman ang tagumpay niya sa kanyang career. Ang tanong, gano'n na nga ba karangya si Gerald Anderson? At paano niya pinaglabang mapasa kanya ang resort na inaasam-asam niya? Sa pagbabalik ng Julius Babaw Unplugged. Sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan with Gerald Anderson, matutunghayan naman natin ngayon ang kanyang laban para sa kanyang kinabukasan. Gaano nga ba kalaki ang pag-aari ni Gerald Anderson ngayon hindi lang siya basta artista, negosyante pa? Supposedly your future second resort na, no? Yes, Kasi yung first, nandito rin sa Hayati po Zambales, yan, no? sa next bayan. Oo, About oo. 30 minutes away. 30 minutes away. Oo. Yun po yung Hayati. Oo. I love building and seeing yung from ito lang, lupa lang. And unti-unti na nabubuo. Change na. Nakuha ko yung feeling sa Hayati eh. Na talagang lote lang talaga What's the siya. story behind that? Paano mo nakita yun? Yun din, na may mga tinawagan ako na baka makahanap kayo ng lote dyan sa Hayati sa Zambales kasi pangarap ko talaga, beach, lot. Tagal ako naghanap ng beach lot kung saan ako nakarating, just by myself. Nung una kasi wala pang Facebook nun eh. So talagang mano-mano, dinadrive ko. Na sana may makita ko, magtatanong tayo sa mga bayan-bayan. Ito may tumawag sa akin, sinabi na ito. So kinuha ko na siya agad. Ang meron lang dun is parang ganito. Plain lot lang talaga. No tourist. Nothing. No tourist in the area. No tourist in the area. Plain lot lang. Walang structure. Ang una kong pinatayo, alam niyo kung ano? Basketball court. Okay lang sa'yo mag-tent kami. Basta may basketball court. Pwede magpapawis kahit kailan. So initially, hindi siya resort talaga? Parang your private, private rest house, rest place. But syempre, habang tumatagal, parang hindi mo talaga mapupuntahan lagi. Overhead din yun. Correct. Diba? May kuryente ka pa, Yeah. may Maintenance. may maintenance ka, may caretaker ka, may property tax ka pa, diba? may electricity pa, water. So, eventually isip namin, practical. hindi practical hindi naman ako kailangan. Diba? Unless you live there talaga, Unless you live there, no? hindi worth it eh. Tama. And then, inopen namin sa public, then unti-unti, and then may pumapasok na pera, parang, iba yung feeling na yun eh. Kasi hindi na showbiz yun eh. Hindi yan showbiz money ko. Hindi yan nakataya sa, kung yung kinikita ko sa trabaho ko, dahil sa talent, or, di ba, dahil sa celebrity, ko. So ito, may first time sa buhay ko na may pumapasok. Hindi dahil sa, hindi puhunan ko yung sarili ko. Puhunan ko yung binil ko. So, na-in-love ko sa feeling na yun eh. So, build. So parang accidental businessman ka pala. Actually, super. Accidental businessman talaga ako. I never, wala akong alam sa business. And I never kaya ko ba mag-business? Kasi hindi yan para sa lahat eh. Lalo para sa artista, hindi yan talaga hirap. Trabaho ka na eh, may taping ka na eh. Ba't ako hanap pa ng pera sa ibang paraan? Pero for me, it's
not just yung pera eh. It's building something out of nothing. Na-inspire ko lalo na lately kay Tom Cruise kasi I also wanna do my own production house. Magtatayo. Meron, in the works na siya as we speak. Magtatayo na sarili kong production kasi I also wanna do projects na talagang gusto ko. And eventually, kapag naging successful yung production house nila, I can give work also sa mga ibang artista. It doesn't always have to be me. Hindi naman ako kailangan lagi kasama sa proyektong yan. But like I said kanina, nagagamit ko yung pagiging celebrity at artista sa business. But my goal is sariling brand na yan. 10 years from now, hindi mo alam na ako pala may-ari. Diba? Or 5 years from now, hindi si Joel pala may-ari niyan. Diba? It has to be strong enough brand na pupunta yung tao. So yun yung goal ko. Matapos ang buhay negosyo, eto na ang pinakakaabangan nyo. Kumusta ba ang puso ngayon ni Gerald? Abangan sa pagbabalik ng Julius Babaw Unplugged. Nagustuhan nyo ba ang mga binita namin mga kwento today? Para sa mas kompletong watching experience, bisitahin nyo ang aming channel, Julius Babaw Unplugged at Christine Babaw's channel. Sabi nga nila, ang pag-ibig parang laban. Minsan panalo, minsan talo. Pero laging sulit kapag pinaglaban mo. Pagdating naman sa kanyang relasyon, ano nga ba ang real score? At paano nga ba ang laban ng isang Gerald Anderson? Anong biggest problem na naranasan mo sa iyong career? Marami naman, but ang mahirap lang kasi, syempre, I mean, sa kultura naman din natin, we involve ourselves in situations ng ibang tao, lalo na sa love life. Diba? Ikaw madalas ka sa ano eh. Madalas, ayun na. Tinatanong mo pa ako, pwede mo naman pala sagutin yung sarili. Hindi. Diyan ka talaga nadadali ng mga ano eh. Mga tao, mga netizens, no? Yeah. Kung ano natin eh. Part na, as much as sana hindi. Hindi pwede. Pero hindi ako pwede maging bitter doon eh. Sana hindi, love life ko to yun eh. Love life ko to yun eh. Wala eh. Ano eh, personality, parehas na sa showbiz eh. I mean, lahat ng naging relationships ko ay lagi na sa harapan ng camera. Right. So, I've learned to, but andun pa rin yung parang, buhay ko naman to eh. Alam mo yun, buhay ko Mahirap naman din to yun eh. eh. Mahirap. Paano mo gagawin yun? It's just, yung perspective ko talaga is as much as possible, i-keep ko private kung anong pwede kong i-keep ng private. And kung anong kailangan, pwedeng i-share, yun na lang. Hanggat kaya, no? Yeah, pero for example, like, di ba, like, may mga judgmental na tao na laging kasalanan ng isang side lang or ano. Parang minsan gusto mo sabihin, hindi ka naman kasama ko sa bahay, ah. Wala ka naman dun nung nag-aaway. Kasama 24 hours. Hindi ka naman kasama dun sa nung nag-aaway kami o nung masaya kami. Pero you feel na may karapatan ka mag-comment. Again, kahit ano sabihin ko sa interview na to, it doesn't matter. Hindi naman magbabago yan eh. I'm just saying na, yun nga, tao naman din pa rin kami. Tao pa rin tayo. Eto, diretsahan tanong, kasi nangihinahin yung mga fans ninyo ni Julia. Bakit naman Dahil hinayang? balitado na hiwalay na kayong dalawa. True or false? Dahil umupo ako doon. Doon naman nag-start. Sabi, nagre-regroup lang kami. Galing ako sa meeting. Wala. Walang katotohanan. Sir Jules, ganito lang. Dalawa lang yun sa showbiz. It's either kasal na kayo or hiwalay na kayo. Diba? And like I said kanina, what I can keep private, I keep private. Diba? Kung ano yung kaya kong i-share ko, hindi naman ako madamot. But, dalawa lang yun. Sa hiwalay kami, or kasal na kami, or may pinagdadaan kami. Hindi ba pwede normal din ang relationship? Diba? And aaminin ko, there's always ups and downs. Wala namang perfectong relationship, diba? Yes. Wala namang perfectong marriage o ano. Pwede nyo ba, just let us live our lives? Syempre, hindi naman gano'n. But, gano'n lang. So, hindi kayo hiwalay? Hindi kami hiwalay. Kayo pa rin? Kami pa rin. Alam mo, itong time na to, this has been one of my busiest ever din eh. Siya din. She's taping a show. Kasi mga fans nyo, binibilang yung ano eh. Binibilang yung post eh. Bakit wala nang post si ano? Ba't tinanggal na ni Julia yung mga post kay Gerald? Hindi, wala. Kahit siya po mismo tanongin. Gano'ng kadalas kayo mag-usap ngayon? Araw-araw. So, anong next step dyan? Malapit na ba ang ano? See? Sabi ko sa inyo, dalawa lang yun. Dalawa lang yun. Hiwalay o kasal na kami. Okay ka na eh, di ba? Okay ka na sa business, di ba? Di pa naman okay sa business. Non-stop naman yan. But yes, I get it. Pretty good when it comes to business and nagawa mo na yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. And of course, syempre, hindi naman tayo mga bata. So, meron na bang parang Young at plano? pa rin naman. May plano na ba for a wedding?
Sasabihin ko talaga dito? Yun nga. Ano ba? Siyempre naman, lahat naman ng ginagawa ko, especially sa business side, lahat naman ginagawa ko is leading up to that talaga. I mean, that she gives me more motivation to be better, to be a better person, a better partner. Kami naman, may dumadaan din kami sa ganun. So as a man, as a partner, babawi ka na rin sa kanya, di ba? I'm sure kayo din, di ba? Date night, ganun. With the schedule now, the ginagawa ko, business, wala naman ako rest day eh. Kahit wala naman ako taping, the next day naman is for the business day naman. And then, as we speak, promo day. So minsan, hindi natin namamalayan, baka nasa backseat yung partner mo. So after all of this, kailangan mo na bumawi, di ba? Ganun ang balancing of everything. Basta wala pang date, okay lang. Sabihin ko na? Sa akin, bulong mo sa akin. Hindi, kailangan ko muna siya tanungin. Siyempre. Din yung isa rin sa isa rin sa, for example, tinanong niyo or tinanong ko sa ibang interview, kailangan ko muna siya tanungin. Diba? Before pwede ko i-announce her. Yes, di pwede i-announce sa ano. Hindi naman pwede ko sabihin yan. Social media yan. At saka, part naman kayo ng journey namin. So, malalaman naman yan. Are you busy now with a project in ABS-CBN? Yes. Anong project mo to? Sins of the Father. What is that? Anong concept ito? It's about, dapat ba pinagbabayaran ng kasalanan ng tatay ng anak niya? So yung tatay ko, si John Arcilla ang gumanap. Oh my gosh, we have only had one scene or two scenes together. Kasi medyo, not flashback, pero super importante yung ginawa niya. Siya yung tatay ko doon, and isa siyang, or nadawit siya, or isa siya sa part ng scamming. Worth $500 billion yata yung na-scam niya. Ngayon sa anak niya hinahabol yung ng mga biktima. So yun yung parang medyo premise ng kwento. Medyo heavy, ha? Heavy talaga. And maraming elements involved. Scamming, family drama, love. At isa itong show na ito ang pinakamaraming kong aral din na pulot as a businessman, as a future family man, as a partner, as a person in general. Ito yung isa sa pinakamaraming values at lessons na napulot ko. Kaya that's why non-stop ako, non-stop promoting this because I really believe in this project na alam ko marami resonate people na maraming na-scam ngayon. Oo, uso yan ngayon. Kaya mag-iingat tayo. Mag-iingat talaga. Ano nga sinabi ko kay wag basta maniwala at wag basta magtiwala. If it's too good to be true, it's not true. Yes. Yes. Invite mo na sila sa iyong show. Sins of the Father under ABS-CBN Studios, JRB Productions. Sana po ay abangan nyo. Yan, and your message to your fans? Yun, maraming salamat. Thank you for the concern. Thank you for the love. Thank you for the support. Everyone, even sa mga haters and bashers, thank you pa rin. Kasi, andyan pa rin kayo. No, pero thank you. Sana po abangan niyo yung show. Mula sa mga hamon ng buhay, sa mga desisyong paggosyo, hanggang sa mga laban sa pag-ibig, ipinakita ni Gerald Anderson na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa mga panalo, kundi sa tapang na bumangon sa oras ng pagkatalo. Samantala, mapapanood po si Gerald Anderson sa pinakabagong seryeng pinamagatang Sins of the Father dito sa TV5. Muli, ako si Julius Babaw na nagsasabing ang buhay parang social media. May mga bahaging ka-like, may mga kabaratang gusto mong i-share, may mga yugtong patuloy mong pina-follow. At yan ang mga kwentong ating sisilipin, susundan at babalikan dito sa Julius Babaw Unplugged. What was your first showbiz project? Yung pinakauna ko was Annalisa. Tulagan! Annalisa agad? Yes. Oh my God! TV series na Annalisa with Julie Vega. The number one TV show in the 80s, no? Nice, good memories with Julie Vega. She was funny, she was masungit in a way. Moody rin yung bata. Medyo spoiled, paborito ng the only daughter in the family as well. Papa's girl, all of that, bida, sikat, Kaya set aside na natin is being spoiled. She deserved, I would say. At the time, she deserved to be spoiled. Paano ka ba napunta doon sa Annalisa? Paano ka na-discover? Kinausap ako ni Direk Gil Soriano and sabi nila na, merong gagawing TV show, Annalisa, si Julie Vega, ikaw. So, ito na yung break mo. Parang sinabi nila, in-offer nila na ito ang magiging role ko. And that
that's the start ng career ko, Annalisa. Ano mas nauna? Flor de Luna o Annalisa? I guess, Flor de Luna. Flor de Luna muna. Oo, Flor de Luna muna. Nag-audition pa ako doon. Sa Annalisa? Flor de Luna. Kasi talaga naman sobrang popularity ng Annalisa nung araw. Araw-araw kasi yun, di ba? And Sa gabi, yun from 30 pinapalabas. minutes, nag-extend yun ng 1 hour. Super, super popular ang Annalisa nung araw. Kahit sa mga, limbawa, yung mga nagluluto, iiwanan yung niluluto para lang makapanood. Pamilya, here. Ito. Ayun, plaka. Oo, yung kanyang record. Oh, wow. This is mint, unopened. Oh my gosh. Ito yung duster niyang picture para sa movie. Ah, okay. Ito yung kanyang magic duster. Wow. So, balikan niya siya kalaki nun. Oh. Adyan. Cassette. This one is dito ni Gary B. Ito yung original na sana maulit muli. Kasi sinasabi nila na yun daw yung reason kung bakit namatay si Julie is because of that movie, Lovingly Yours, Helen. Oh, yeah. When she shot that movie, meron daw mga encanto o spirits or whatever na naging dahilan ng kanyang pagkawala. Anong pananaw mo doon? She received a lot of good reviews yung pagkakaganap nun. Kasi nga, ang ganda talagang tatamaan ka talaga. Kahit ako nga, pinapanood mo, kahit ako natakot ako. Ang galing pag pinanood mo. Oo, galing ng pagkaka